Magandang umaga sa inyong lahat. Uy, maaga ako natapos ngayon sa ritual kasi may mga gumraduate na po ako eh. So, medyo maaga po tayo ngayon. Though, meron naman po tayong nadagdag na tatlo, no? Nagpapabaklas po sa ritual. And, before anything else, syempre, gusto ko munang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo mga ka-angels. Angel Whisper 11. Okay, so welcome to my YouTube channel. So this is about, itong reading po na to is more on talaga pong sa mga spiritual talks or readings, no? So, ngayon po, kung yesterday po is about love or family matter po yung na-reading po natin yesterday. Ngayon po is maging spiritual po tayo, no? Gusto ko pong magpasalamat po sa lahat po ng patuloy po na nagsusubscribe sa ating YouTube channel at patuloy po, yung nag-stay, no? And sa mga bagong subscribers, maraming salamat po. And sa mga nagpapahil continuously, and talaga pong para alam niyo po 'yon kasi it's a big para sa akin parang achievement na rin po yun or rewards na rin po na galing po sa inyo na lalo na po yung mga bumabalik po talaga para po magpa-heal sa akin and also yung mga nagpapa-reading, no? Maraming salamat po. Kasi sa pamamagitan po niyan, isa lang po ibig sabihin niyan talaga pong hindi lang po si God ang pinagkakatiwalaan nyo, kundi ako rin po, no? So maraming salamat po. And sa mga nag-avail po ng mga oils, no? Ano na ba ngayon? Monday po talaga. Monday ko na mapapapick up yun. Pero may mga nag-add po kasi kanina. And sa mga gusto pong humabol kasi po lalo na po ngayon, nag-First Friday, dumaan po ang First Friday. So, mas maganda po yun kasi mas solid po yan talaga. Kahit po sa anong spiritual, talaga pong, kahit po sa mga healers, talaga pong pagka First Friday po is talagang ito, isaludo po kami. Kasi sa pagkukonsagra, sa pagbubuhay, sa pagbibinyag, ito po talaga yung araw na to, no? Ito po yan. So, kaya po halos lahat po ng healers busy po pagdating po ng first Friday of the month kasi ang dami po namin ginagawa talaga. Especially po sa mga rituals, sa mga paano kausapin tong mga ascended masters na to, si God, lahat ng mga gabay. Kailangan po namin makapag-communicate sa kanila ngayong araw na to. I mean, ngayong Friday, first Friday of the month. So, andito po yung lahat. Nahihingi po namin ng kapatawaran. Kailangan po namin maglinis. And yun, humingi po ng gabay sa kanila para po sa araw-araw na bigyan kami ng kalakasan at lakas ng kakayanan para po makapagbigay kami ng kagalingan po sa inyo or kung ano man po yung mga needs nyo po sa amin na sa healers, no? Ganyan po kami mga healers pag every first Friday of the month. So, and thankful naman po ako at nairaos ko po ulit yan. Thank you God dahil po nandyan kayo na ito po malakas pa rin po ako na nakikipagdakdakan po sa inyo at magsishare din po ng magsishare din po ng mga messages, no, from ascended masters, from God, from Holy Spirit, no? So start na tayo, no? So, sa mga gusto pong magpa-appointment ng reading, since nag-back out po sa akin sa aking admin at baka daw po awayin siya ng mga clients ko. Kasi baka may ako din ang hanapin. So, wala. No choice po ako. Talagang yun pa rin po ang number ko. Pero, ano pa rin po ako, still searching pa rin po ako sa mga medyo mahaba po ang pasensya as my admin. Pero kailangan ko pong admin is yung nandito po malapit lang po sa akin talaga. Okay, so, ano pa ba? Kailangan ko po ng, wala pala. Okay, so, mag-start na po tayo. Since nakapagbatingting na rin po ako, and nakapag-cleanse na rin po ako, so, mag-prayers na po tayo. Okay, so, yun lang po, no? Kung sino po yung gusto mag-avail ng amulets and medallions, okay na po sila. Kasi po nakonsagra na po sila ngayong araw na to. And for sure, no, ready to bakbakan na ulit po yan. Okay? And maraming salamat po again sa mga nagpa-rituals. Na mga bago nagpa-ritual po. Panginoong Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, ako po ay narito sa inyong mga harapan, humihingi po sa inyo ng basbas,
proteksyon sa oras na ito dahil ako po ay maghahatid po ng mensahe sa aking mga collective, sa aking mga subscribers, followers at viewers. Kami po ay inyong bigyan po na napakalakas sa proteksyon laban po sa mga kalaban sa mundo po ng espiritual. Naway kami po ay bigyan nyo po lagi ng kaligtasan, ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman at tukso. Kami po inyong bigyan ng kalakasan ng pangangatawan at laging magandang kalusugan. At bigyan nyo po ng kagalingan ng lahat po ng may mga karamdaman, no, mapapisikal, spiritual, mental at emosyonal. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Okay, so mag-umpisa po tayo syempre sa ating tarot. O ano po ulit tayo ngayon ha? Last reading po, last deck po natin ngayon is about, gagamit po tayo ng ng angel card, angel number. Parang yung kahapon, gumamit po tayo ng ganyan. Okay. Okay, so let's start. Okay, so let's start. Okay, so first card ay dalawa. My goodness. Someone is expecting and this girl is gold digger. My goodness, sino to? Parang ano to, love reading pa rin. Parang love reading pa rin to Okay, we have the pregnancy. Buntis daw. Merong buntis. May buntis. Okay. So, may buntis. No, someone is expecting or, no, pero hindi kasi ang second card is gold digger No? So, meron dito sa inyo, no, na talagang someone, no, yung person mo malamang dito, collective, ikaw mismo nakausap ko. Yung person mo, no, is may kulasisi. Or maybe, no, kung hindi man kulasisi at ikaw mismo ay kung ikaw ay lalaki, kung ikaw ay lalaki na kinakausap ko ngayon yung person mo dito is buntis. Okay? And ito ang ano lang na naman sa'yo at intention niya sa'yo, no? Gold digger, no? So, ito is they just want your money, no? Gusto lang nilang gamitin ang pera mo pero with walang love, no? Walang passion, walang care. Okay? So, yan. So, kung ikaw naman kinakaliwa ng iyong partner, no? Ito nabuntisan niya na po ang kanyang person. Pero pera lang po ang habol, no? So, sakit sa ulo po to, my goodness. Okay, so there's a moving, which is very good. Why? Kasi change of residence, moving in with your partner. See? Okay, so bigyan natin to ng no? Medyo to, komplikado to, no? Medyo mahabang balitaktakan to, no? Kasi ganito, kung meron ditong moving in with your partner, no? Change of residence, or relocation, mga ganyan with your partner. Kung ikaw is babae at etong person mo is nakabuntis, diba? So andito ngayon yung parang kayo ang lalayo. Kayo ang lilipat ng bahay. Siguro para makaiwas dito dahil ito sa gold digger na to. Dahil alam nyo pareho na ito ay hinuhut-hutan lang. Or maybe, no, may mga pwede pang instances na pwedeng mangyari na parang buntis siya pero hindi dito sa person mo. Parang pinasasalo lang kasi nga may pera to. Alam niyo sa pelikula, yung mga ganon, no? So po pwede rin ganon, no? So ano pa ba yung isa? Okay, so kung yung person mo naman is yung lalaki, yung lalaki dito, no, nalaman na ito is a gold digger, no, po pwedeng ang mangyayari dito, aayain ka rin ito. Ikaw mismo, collectives, aayain ka nito na lumayo kayo. Talagang kayo pa rin dalawa dito ang tandem, or kayo pa rin talaga ang magsasama dito, yung original. So itong someone is expecting at isang gold digger is magugulat na lang siya na wala na lang bigla tong
hinuhut-hutan niya. Or maybe sasabihin ng harapan na talagang maybe hindi kanya, no? Or maybe, alam niyo marami pong ganun eh. Or maybe talagang sasabihin lang na wala namang love. Paano nangyaring ganun? Pineperahan ka lang naman. Yung mga ganun. Okay? See? So, there's a confession. Diba? So, may confession. Someone has to tell you something. So, malamang sa malamang, no, isasabihin nitong babaitan na ito, na nabuntis, na hindi kanya yung pinagbubuntis niya. Alam niyo yun? No? So, po pwedeng may nangyari ng isang beses, dalawang beses, pero hindi siya talaga dito sa person mo. Hindi siya yung magiging tatay. Hindi siya yung tatay. Pwedeng ganun po ang nangyari. No? Meron siyang confession na isasabihin dito sa person mo na hindi siya ang nakabuntis. Pwedeng ganun. Or talagang sasabihin niya na hindi niya mahal. Yung ganun. Siguro i-let go niya rin. Ganun. Hindi natin masabi. Pero talagang pera lang talagang habol nito. No? Siguro yung person mo dito, CEO, manager, supervisor, or a businessman, mga tipong ganon. Yan lang naman ang hinahabol ng mga babae eh. No? Mga opisyal, mga ganyan. No? So we have pets. So getting a new pet, giving a current pet more love. Okay, so for some of you, isa dito yung parang, alam mo yung dinadivert nyo na lang po yung loneliness, sadness, pains, no? Dito sa yung pag-aalaga nyo po sa aso, sa pusa, sa birds or what, no? So, yung parang yung depression, no? Actually, malaking tulong po talaga sa atin ng mga meron tayong pets kasi pagka nade-depress po tayo, sila po yung nagbibigay sa atin ng comfort. Kinukuha po nila or hinihigo po nila yung mga energies na yan. Okay? Okay, so what else? Chismis to Marites. Okay. It's a yes. But still, no, the luck is on your side, no? Still, no? Kumbaga, asayo pa rin talaga ang swerte and nasayo pa rin. Ibig sabihin, lahat ng pabor is nasa sayo. So, ito, kung sino man itong babaeng itong nabuntis at gold digger at nakihimasok sa relasyon ninyo, hindi ito magtatagumpay. Okay? God is with you and God will expose everything para hindi kayo magkasira nitong person mo ngayon. Or maybe, kung halimbawa kayo ay kasal, no, and or andito yung long-term engagement, no? I mean, matagal na yung relasyon ninyo, po pwedeng bibigyan kayo ni God ng ways, no, para hindi kayo magkasira, okay? Okay, so let's see kung ano pa. Kung ano pa ang pwedeng ibaba at ipaalam sa inyo ng Holy Spirit. Ay, boom. Ay, boom. Okay, so, be ready, no? Kasi this is for water sign, which is Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? So, itong reading na to, itong first 6 cards na to, no? Pwede kong sabihin na this is for Cancer, Scorpio, and Pisces. Pero, mas parang mas akmang-akma, no, dito sa tatlong zodiac signs na to. Pero this is a collective reading, no. Pwede niyo siyang i-claim or pwede namang hindi, no. Okay, so for the last card, caution, find out more information, don't overwork yourself. Yes. Keep on searching. Alam mo, yung paikot-ikutin mo, maging investigador ka, maging NBI ka, FBI ka, maging private investigator ka, daigin mo yung mga yan. For sure, pipiyok yan. For sure, kakanta yan. Okay? So, alam mo yon, especially po to sa mga na matataas po ang mga intuitions or andito yung psychic abilities na meron ka. Hindi kayo po pwede pong lokohin dito. Hindi po kayo po pwedeng linlangin. Kasi alam niyo yung mga kinikilos, alam niyo yung sinasabi na kilalang kilala kita. Parang sinasabi dito, utot mo, alam ko ang amoy ng utot mo. Yung mga ganon. So hindi sila pwede makalusot sa'yo dito.
Ganun yun. Lalo na kung halimbawa matagal na talaga kayo nagsasama. Alam nyo na yung amoy ng hininga mo pagkagising. Alam mo na yung saan ka madalas magkaroon ng muta pagkagising. Saan ka may guhit ang panis na laway pagkagising. Alam mo na yung mga ganyan eh. So sa mga, alam mo yon sa mga ano niya, kilos niya, pananalita na alam mo kung nagsisinungaling ang hindi. Okay? So, again, parang, ano mo yun, kailangan nyo dito is be more sensitive or kailangan yung yung awareness, no? Observant. Kailangan nyo maging observant. Okay, so there's an offer. Maybe sa'yo, no? May offer sa'yo si person, no? Na parang, para hindi ka na magalit, hindi ka na makipaghiwalay, or hindi ka na alam mo yon mag-alboroto, umusok ang ilong, ganyan. So marami siyang offer sa iyo para kumalma ka. And one of his offer is yun nga na mag-relocate kayo, magtago kayo para hindi nakikulitin itong babaeng someone is expecting, no? Yung mga ganon, no? So marami siyang parang sa iyo, pakita, no, or paramdam na para hindi ka na mag-isip, no? And para maramdaman mo na talagang ikaw ang mahal niya. And itong isang to is talagang pera lang naman niya talaga ang habol. Okay, so girl fight. Yes, arguments, physical fight at war, competing. Yes, there's a girl fight. So andito itong babaeng to na talagang ilalaban niya rin itong person mo. Hindi siya papayag na malayo siya, no? Kawawa siya. Paano yung baby? Yun nga po ang mahirap eh. 'Di ba? Yung parang ang hirap po kasi minsan sa mga babae, gumagawa po ng paraan para po makaangat-angat sa buhay. Di na bale pong makasira po ng pamilya. Basta po masunod po yung layaw niya. Ayan, magpapabuntis. Alam niya pong may kaya po ang lalaki eh. Maybe pwede siyang may manahin. Kahit nga po uugod-ugod na yung lalaki. Tapos bata pa yung babae. Pero alam niyo yon, may mga pension, may mga ganito, may mga ari-arian, yung ganyan. Papatulan po nila yan. Hanggang sa sasabihin na gano'n na nga, nabuntis, ganito ganyan, na kahit wala naman nangyari. Pero alam niyo kasi may mga ways pwedeng lasingin, ganito ganyan. Tapos palabasin na lang na may nangyari sa ating kagabi kahit hindi na naman, wala na naman ganap. Yung mga ganon, mabubuntis ko, no? Pero iba naman po ang may dala, iba naman po may gawa. Yung mga ganon. So, alam nyo yon, talagang ipaglalaban. Magkakaroon po talaga kayo ng mga fights dito. Pero kung ako sa'yo, better na mas maging quiet ka dito, collective. Hayaan mo tong person mo ang makipag-usap dito dahil siya gumawa ng gulo nito eh. No? So, kumalma ka lang. And ang awayin mo dito, itong person mo. Okay? Pero yung girl, hindi. Broke ass. Yes, o, 'di ba? Bakit siya lumayo? Bakit tumayo tong person mo? Masagad na siya eh. Maybe na bankrupt na, no? Maybe nalugi na ang negosyo, napunta na lahat doon sa kabit, sa babae. Now, andito siya ngayon sa'yo, nagmamakaawa na, ayan, ready na siya magbago, hindi niya napapansin, hindi nakakausapin, bla bla bla. Dahil wala na siya eh. Na siya eh, drained na rin, So, wala na, empty na rin yung wallet niya. No? Maybe kahit yung credit card niya, wala na rin silbi. Gas-gas na or putol na. Yung gano'n. Declined. No? So, ngayon, kanino siya tatakbo sa'yo? No? Ay, nako. Ang buhay nga naman. Parang life, no? Gusto ko sana spiritual ngayon, kaso bumagsak po love. So maybe meron po dyan, no? Meron po mga energies dyan na kailangan po itong message na to. Okay, so we have the shine. Your light irritates their demons. Yes. Andun yung nanginginig sila, no? Or andun ito yung nagme-melt sila every time na nakikita ka. Or alam mo yun, ang tawag doon, parang nawawala sila sa sarili nila pagka nakikita ka. Parang lumulutang sila o parang hunihiwalay yung kaluluwa sila sa katawan nila pagka nakikita ka. Mga ganun, no? Kaya andito yung talagang andun yung fears, no, na ayaw nitong person mo na magkalayo kayo or magkahiwalay kayo. Kaso talagang it happens, no? Talagang ganun talaga eh. No? So we have teka lang.
Wolf in sheep's clothing. Okay, so andito yung, kumbaga, andito kasi yung parang pagbabalat kayo, no? Minsan playing victim, minsan nakala mo bait-bait, no? Pero yung pala, may asal, ano pala siya. Ano mo yung sinasabi ng ano, banal na aso, santong kabayo, natatawa ko, hi 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 hi. Ganun. May mga ganun po, no? So, watch out. Okay, so kaya kailangan po talaga, alam nyo yung pagka nakikipag ano tayo, communicate po tayo sa tao. Make sure po na eye to eye contact, no? Kasi doon po, especially po sa katulad po natin, no, sa mga healers, no, na meron pong eye to eye contact is andito po yung inner self po ng kausap nyo, nadidig ninyo, nalalaman nyo po yun. Parang alam nyo yung through his eyes, and lumalim, marireach nyo yung heart niya, mararamdaman nyo po kagad kung nagsasabi ng totoo, hindi yung tao. Ganun po yun, no? Always partying. Okay? Always partying. Dito yung talagang, alam mo yun, ito yung ano ito yung bet na bet nung someone is expecting, no? Or yung pregnant, no? Yung babae. Dito siya nadali. Kasi ang hilig niya sa party, ang hilig niyang eto siya, party goer siya, no? Party goer tong babae na to. So dito niya malamang na meet, no? Or maybe basta yun. Maybe nagtatrabaho din po siya sa bar. Pwedeng gano'n na meet nitong person ninyo. Maybe your partner po, or yung person mo dito collective is alam mo yon, one of the bachelors, no? Well known, no, sa syudad, mga tipong ganun. So, kung sino na po makaresonate, no? Paki-comment na lang po. So, dito sila nakita or nagkakilala. Sa isang party, pwede, o sa isang club, sa isang bar, mga ganyan. Sa events. Ganyan. Okay, so for the last card, tatlo bumaba. Okay, cause a case. My goodness. Fake smiles and careless. My goodness, kawawa naman tong person mo, bebe. Anyari. Okay, so we have a cause a case. Paano mo nalaman to? No? Ikaw collective, paano mo nalaman, no? Nagkaroon kasi yung person mo dito, no? Hindi po to sa lahat, ha. For some of you lang, wag nyo pong i-claim lahat yung readings or even the cards, no? Wag nyo pong i-claim lahat. Hindi po lahat is para po sa inyo. Kung ano lang po yung, saan lang po kayo makaresonate, okay? So, we have the Kota case dito. So, malamang dito, paano nyo nalaman, no? Na merong something or merong third party, merong ganyan, cheating. Bakit? Kasi nagkaroon po ng sexual infection disease, no? Or sexual infection, no? Ito. Yan. Kung hindi man nyo nahuli, pero sa huling araw na pag-inom niya ng gamot na yon, nalaman nyo para saan yung iniinom niyang gamot. Yung mga ganong cases, no, na nahuli nyo na meron pala siyang tagas. Tagas. Hindi tulo no, tagas. Ayun. So, mga ganon. And, andito yun talaga, nagkakaroon siya ng mga fake smiles. And even you, no, nandito talaga. Alam mo yung parang, nagpe-pretend ka na lang na parang ayaw mo lang kasi ng gulo or ayaw mo na lang ng arguments, no, or fights. So andito yung parang parang ano ka na lang dito, go with the flow ka na lang, and nililet go, let God mo na lang. And yes, kasi kung hindi mo nilet go, let God yan, hindi mo rin to hindi rin to ma-expose sa'yo, no. So ito na yung isa sa mga in-expose sa'yo ni God na paano mo malalaman na itong person mo is may third party, no? So, yun, dahil nga dyan sa sexual infection na yan, or sexual disease, rashes, etc., etc., about sex, no? Kabukin mo siya, no? Hanggang sa, ayun, lumabas na nga na lumabas, kasi nagtagal, so, ayun, nalaman mo na may buntis, ganun, no? So, itong fake smiles din na to, no? Saan to nanggagaling din? I mean,
nararanasan din to ng person mo, no? Kasi andito yung, wala na nga siyang pera, nawala pa ang kotse niya, no? Or nawalan siya dito ng, sa any, kung motor o ano man, nawalan siya nito. No? So, wala na siyang pang papogi points, no? So, nawala na siya ng kotse. Ganun. So, isa na siyang ano dito. Kumbaga, kung yung iba sa inyo, no, hindi ko sa nilalahat, no. Iba sa inyo dito, yung mga person po ninyo is andito ng dukha, no, and now kapit na kapit po sa inyo collective, no. Okay, so let's see kung ano pa. Wow, there's a Six of Cups. Six of Cups and the Chariot, no, parehong bumaba. Okay, so magkakaroon kayo ng success relationship, no, if andito yung kailangan nyo lang pong magkaroon ng alam mo yun, more time together, or siguro kaya lang din naman nangyari sa inyo to, masyado kayong busy sa isa't isa, or parang andito yung nagpakakampante kayo na parang we're doing this for our kids or for the future, kailangan namin kasi ng bagong bahay, kailangan namin bumili ng ganito, ganyan, ganito. So, andito yung nakalimutan nyo na nag-asawa pala kayo, or mag-partner pala kayo, or couple pala kayo. No, wala nang intimacy, no, yung mga ganon. So, ang kailangan nyo lang po dito sa Six of Cups and the Chariot, no, is kailangan nyo lang po dito is magkaroon kayo ng time para to have a successful communication talaga, to have a successful relationship. Hindi yung parang dead man na lang, or parang pagkakailangan na pagkahahanapin na lang yung ganito, ganyan, saka lang kayo nag-uusap. Or parang pagka wala ng grocery, o kayo kailangan na magbayad ng kuryente, doon lang kayo mag-uusap. Pero yung mga about your kids, no? Kailangan kasi pinag-uusapan din po yan. Yung kumbaga, parang kwentuhan, o ano na nangyari sa trabaho mo, o ganito kasi, si ano nga, ganito, ganyan o tapos ganito, ganyan. Dapat ganun po, meron kayong sharing ng mga stories na nangyayari po sa labas ng bahay. So, pagdating po sa loob, yun po yung pinaka-banding ninyo. No, yun na po yung pinaka-banding. And sasama nyo rin po yung mga anak nyo, o sa kagaling, o anong ginawa mo, o bakit may ganyan ka, yung ganito, ganyan, o kayong ganito, yung mga bilin ba. So, more on, kailangan ganun po tayo sa mga kids. Okay? Huwag po tayo masyadong magpakasubsob sa trabaho, kasi malalayo po din sa atin yung, alam nyo, yung attention sa atin ng mga bata. And also, syempre, yung partners din po natin. Pagka masyado pa tayong career men or career women. So, kailangan po natin dito is balansihin. Okay? So, we have the Three of Pentacles. Okay, so, yun na nga. So, parang alam mo yun, dahil sa pagkakaroon niyo ng hard work, no, both parties, no, is andito yung nakalimutan nyo na po. So, andito naman yung very strategic ka naman And actually, pati yung partner mo ganun din. Pero, meron lang po kayo nakakalimutan, no? Time together, spending time together talaga ang importante Yan yung nasa nakikita ko dito, and yan yung nakikita ko sa energy niyo, or nararamdaman ko sa energy nitong collective na to. So, ang kailangan nyo lang po dito talaga is give more time, no? Okay, so 2 cards na naman po ang bumaba. Isang Knight of Wands and wow, 2 kabayo. Wow, 2 Knight of Wands and Knight of Cups. Okay, so yung isa, alam niyo yung kanina, parang andito yung may magbubukas, may magsasara, no? So ang kailangan niyo lang po dito talaga is, alam niyo yun, talagang pagka may umalis po kasi or may aalis, meron pong darating. So ang kailangan niyo lang din po dito, parang for me po, no, ang kailangan lang po dito is i-release nyo po lahat ng mga burdens, toxic pains na nandito, no. Mas masarap po kasi sa pakiramdam yung ganon. I-release nyo po lahat, no. I-release nyo po lahat, tapon nyo lahat, kalimutan nyo na po lahat. Hayaan nyo pong wag po malason yung heart ninyo o yung soul ninyo, spirit ninyo ng galit, no. Kailangan po dyan is i-release po natin yan para po after po natin i-release, sarado na po natin yan, and i-open po natin siya sa mga parating po na bagong opportunities
or offers or rewards or anything positive na ibibigay po sa inyo ni God. Kasi kung full of anger po tayo, wala pong mangyayari sa buhay natin. Full of hypocrisy, yung wala pong mangyayari. Kung may pagka-hipokrita po tayo, hindi rin po yung parang alam niyo magpapaka-plastic kayo, ganon, wala rin po mangyayari doon. Kunwari masaya kayo pero ang totoo hindi, parang kunwari mahal mo pero hindi, yung mga ganon, wala rin po mangyayari doon. Kunwari nagki-care ka, nagki-care ka pero ang totoo hindi, no? Kasi po minsan meron po talagang dahil sa pera nagpapaka-ipokrata ka, hipokrita, no? Nagpapaka-hipokrita ka, hypocrite ka, no? Para lang masunod yung layaw mo. Just like itong person mo, collective na nagpapakasaya siya dito kahit na matanda na, yung mga tipong gano'n, or may edad na, or what, kung may kapansanan, pero ang daming pera, no? Tinitiis niya yun. Kasi kailangan niya ng pera eh. No? Kailangan niya ng pera. Okay, so we have the Tower. Okay, so ano naman, kumbaga syempre, since nandito yung the Tower, andito yung maraming, yun nga, kung nirelease mo kasi yan, nirelease mo yung mga burdens mo, or inalis mo yung mga taong hindi naman na dapat na nakikisalamuha sa'yo, or nakikisama ka rin sa kanila, parang ganon. So, andito yung, huwag mo nang antayin na, yung bang, kung kailan pasong-paso ka na, kung kailan parang, yung hirap ka na i-let go, saka mo pa lang siya gagawin. Mas maganda yung parang, alam mo yun, tansyahin mo rin yung sarili mo, kung dapat ko na ba talaga tong bitawan, or dapat ko ba tong i-hold, baka sakali magbago pa. Pero kasi pagka hinold mo yan, kailangan gagawa ka ng ways, no, para i-please siya na magbago, nang hindi mo siya pinupush, walang pressure, pero gagawa ka ng way. Challenging, yes. Pero, parang alam mo yon, achievement mo yun pag napagbago mo yung person na yun. No? Kaysa sa i-let go. And, pwede ka naman mag-ask ng help kay God para palambutin ang puso o ang isip nitong taong to. Bigyan mo nga lang ng ultimatum. No? Magbigay ka ng ultimatum sa tao. Hindi yung for lifetime mo na, ang tagal-tagal na, 2 decades na, hindi pa rin nagbabago, iba na yun. No, iba ka na doon. Okay? So, bigyan mo rin ng ultimatum, no? Okay, so we have the 9 of Pentacles. Wow. So, dito sa 9 of Pentacles, is parang, it shows na merong parang mag-o-offer sa inyo ng bagong, maybe ito na yung bahay, no? Yes, kasi may susi dito. Okay, so we have the 8 of Wands. 9 of Pentacles, yun nga sinasabi ko sa inyo na merong offer, no? Na parang ang daming chances na darating sa buhay ninyo. Ang daming yung choices din, no, na about sa opportunities, no, or offers na darating sa buhay mo. Kasi ang dami ring susi dito. Ang dami mong pwedeng buksan. Alin nga lang doon ang uunahin mo? Alin doon ang i-accept mo? No, na sa palagay mo na magkakaroon ka ng growth and peace of mind at the same time. No, na hindi ka, na mag-e-enjoy ka rin dito sa opportunities na unang-una mong bubuksan with the help of these keys, or with the help of the key, no? Ayan, okay? So, eto, now, we have the Sun, no? So, we have the Sun. So, dito sa the Sun is pinapakita lang din dito na kumbaga, kahit na gano'ng kalupit ang obstacles na pagdaanan nyo itong person mo, tingin ko malulusutan nito. Kasi dito sa the Sun, is maraming, ayan, no, marami siyang, alam mo yun, blocks, no, or alam mo yun, hindi mo alam kung saan kalulusot dito, pero yung happiness is still there, no. Andito yung kahit nakastuck kayo, kahit na parang problemado kayo, kung paano kayo makakalabas dyan, paano kayo mabubuhay, ganito, ganyan, still, yung happiness is na andyan. So, ang kailangan nyo lang talaga dito, kasi talaga, alam nyo, yun nga yung open communication and yung honesty, no? Kasunod na po dyan yung love, care, ganyan. Ang kailangan lang po talaga sa relationship talaga, actually, communication is the key, no? Para magkaroon po ng successful na relationship. Okay, so for the last 2 cards,
Okay, so we have 6 of Pentacles, tatlong bumaba, mga darling. 6 of Pentacles, Ace of Wands, and 4 of Cups. Okay, so sa 6 of Pentacles, lots of surprises ang darating sa iyo sooner. Okay? So marami and mayroong mag-open talaga. As in, ito yung parang hindi naman, pero parang gano'n na rin na parang ito na yung magiging lagi ka nakangiti, laging na good vibes, mga ganyan. Ganyan yung darating sa'yo na mga sa mga darating na araw, no? I don't want to be specific sa mga dates, no? Pero ito po kasi is kumbaga pwedeng mangyari, no? Possible na mangyari to maybe this month, no? Mid of this month or second week of July, mga ganyan. Makaka-receive ka dito ng mga unexpected, as in talaga maso-surprise ka, may darating sa maybe package, a gift, like maybe jewelry, mga ganyan, flowers, mga ganyan, ano. So, ito yung isa sa mga parang unexpected mo na makukuha na talagang ikasisiya mo, na talagang parang this is one of your wishes na unti-unti na nakukuha mo. Basta ang mangyayari kasi sa dito sa 4 of Cups, no, isa dito yung relax na relax ka na. As in, hindi ka na katulad ng dating, alam mo yung hirap na hirap ka sa lahat. Sa paghahanap ng ganito, ng ganyan. Pero ngayon hindi. Lahat binibigay sa'yo ni God, yung opportunities, lahat binibigay sa'yo. So, ang kailangan nyo lang po dito talaga is pahalagahan and make sure na dadalhin nyo po sa tama. No? Kung sa tingin nyo po is too much na po yung nare-receive nyong gift, I mean rewards or achievements na binibigay sa inyo ni God, share it to others. Huwag nyo po i-keep. I-share nyo po to sa others. No? Marami pong nangangailangan. And for sure, yun nga sinabi ko sa mga last readings, i-organize mo. Kung kailangan ito is para kay ano, ito kay ano, ito kay ano, ito kay ano, ito para doon. Ito para sa akin. No? So, hindi po, pagka nagbigay po si God ng mga blessings, hindi po yan para sa atin lahat. I mean, huwag nyo pong solohin. No, huwag nyo pong solohin. Kasi, kayo po yung ginawang way, kayo po yung binigyan ni God niyan, kasi hindi po niya kayang gawin na ibigay to doon sa mga iyon, kasi, alam nyo yun, parang andun pa rin yung, parang test, no? A test for them kung, hanggang saan yung pwedeng, alam mo yung pwede mong ibigay sa kanila, no? I mean, parang alam mo yung pati ikaw kasama dun sa test na, kasi itong mga bibigyan mo na tao na to is parang sila din mismo ang lalapit sa'yo, o ikaw din ang lalapit sa kanila, parang binubulungan ka dito na bigyan mo yung mga iyan kasi ganito. Pero hindi lahat yan is may mga magagandang intentions. Meaning merong lalapit sa inyo na totoo na may ganito silang scenario o ganito yung sitwasyon nila sa buhay, pero andun yung pagka nakaahon-ahon na sila, andun na yung aabusuhin ka na. Meron namang hindi na tumatanong ng utang na loob na ibibigay nila sa'yo yung mga tinulong mo sa kanila. Merong ganon. Pero merong hindi. No? As in talagang meron na sila pero gusto pa rin nilang kumabig. No, yung mga ganun. So, still, kahit na ganito na giver po tayo, giver po kayo, may mga test pa rin sa mga taong makakasalamuhan natin. Meron pong mapang-abuso at meron naman pong napakabait. No? May mga ganun po. So, kung meron man po kayo ma-encounter ng mga ganun tao, again, i-let go, let God nyo lang po yung mga iyan kasi tayo po is, andito lang po para magbigay, hindi po para mang-away. Okay? So, nasa sa kanila na po yun kung ano po yung interpretations nila sa mga ginagawa mo. Okay? So, let's see kung ano naman po ang sa ating angel number. Oops. 9! Wow. I'm compassionate. Okay, it's your compassion that makes you shine. Wow, talaga ba?
Actually, yes, no? And you are devoted to helping the greater good and have a strong talent for speaking up for others. Your soul is most satisfied when you are being of service. Wow. So, aside from being compassionate, no, pwede natin explain yan. Yung number 9 na yan as your angel number, no? Pwede kasi ano yan eh. Alam niyo po yung birth chart, no? Pwede kasing ganyan yan. Like me, ako po ang birth chart ko po is, syempre hindi ko sasabihin. Pero, kumbaga, ganun po yun. Meron pong ganun. Ay! Meron pong birth chart. Okay? So, ito yung sinasabi na, kumbaga, one of your parang, alam mo yung pinaka-the greatest pag-uugali mo, no, sa ngayon, or maybe kahit noon pa, no, kaya lumalabas ng ganitong number sa'yo as your angel number is, andito yung meron kang good heart talaga, no, and a strong talent for speaking up for others na, pero hindi naman siya nakaka-offend. Like, andito lang talagang, kaya mong magsalita ng totoo, kaya mong mag-direct to the point, pero hindi siya nakaka-offend. Like, alam mo yun, nalalaro mo, na hindi siya masasaktan. Ganun ka. Okay? Wait lang po. Okay, so let's resume. Yun. So, alam mo yun, pagka ikaw your soul is most, ulit natin. Your soul is most satisfied when you are being of service. So, ito yung ano mo eh. Ito yung gundong. Gustong-gusto mo. Yung, anong tawag doon? Parang gusto mo magkaroon, parang alam mo yung gusto mo ng public service. Parang gusto mo ng tumulong sa kapwa. Mahilig ka sa ganun. Ang tawag ito? Pagkakawang gawa. No? Mahilig ka sa ganun, sa kawang gawa. Ganun ka. That's why andito yun talaga, binlessed ka rin talaga ni God. Kasi alam niya yung heart mo na hindi ka talaga makasarili. Never. No? Never ka. Parang kung ano yung meron ka, gusto mo, siya din meron. Sila meron din. Parang alam mo yung pagkakumain ka ng tinapay, gusto mo sila din may tinapay. Walang lamangan. Ganun ka. Diretso mo lang yan kay Angel dahil ibibless ka palalo ni God. Okay? So, what else? We have 3-0, unimaginative, and ano to? I am harmonious. I am imaginative and I am harmonious. Okay, so we have 9, 30, 20 as your angel number. Okay. So, dito sa I am imaginative, no, is you are an original, innovative thinker and an excellent communicator. You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others. Wow. So, andito talaga yung perfect ka pagdating sa communication. I mean, sa pakikipag-usap, no. Andito yung malaro ang isip mo. Very creative ka. Aside from being imaginative, no, is andito yung talagang malaro ang utak mo eh. Malikot. No, that's why andito yung marami kang na-comfort na tao. No, and yes, to be frank with them, again, hindi naman ganun, I mean, nagiging prangka ka, pero hindi yung nakaka-offend. And depende na rin sa kanila yun. Pero you'll make sure na hindi ka makakasakit ng damdamin. No, parang, you say it in a diplomatic way. Mga ganun. No? So, ganun lang. Iba ka eh. No? Excellent ka talaga as a communicator. So, yan is one of your greatest talent, no, na binigay sa'yo ni God, yung how to communicate to others, no. So, maybe yun nga, isa ka rin tarot reader or public speaker or what, no, or leader, a teacher, pwedeng ganon. Okay, so, ito is hindi to pinag-aaralan. Yung pagiging good communicator, excellent in communicator, hindi, I mean, yung paano ka magsalita sa harapan ng maraming tao, or even hindi kahit sa maraming tao, pero andun yung galing mo, no, kung paano ka makapag deliver, no, say, or makipag usap, especially sa mga problema. Hindi po yan pinag-aaralan. Ano po yan? Natural talent na tinatawag. Okay, so we have the harmonious. I am harmonious. So this is 2-0. So you relate, ito papakita ko sa inyo. Okay, so you relate to others on an almost cosmic level. Wow, bongga ka dito ah. So you are dedicated to building harmonious relationships of all kinds. You have the ability and persuade others to
your point of view by using gentle means. Okay. So, dito, for some of you, no, parang sinasabi na rin dito sa card na, alam mo yung ano, tulay, no? Yung mga tulay-tulay na halimbawa parang meron kang isang friend na may gusto dito kay ganito, parang magaling ka sa ganon. Bakit? Okay, so ulitin ko lang po ulit, no? So, yun na nga, kumbaga sa mga parang tulay, no? Parang ito yung magaling ka gumawa ng isang relasyon, or parang ikaw yung nagdadala na lang na relasyon. Yung gano'n na lang, no? To make it simple na lang. Ayun, hindi na natin gumawa ng example. Pero ikaw yung tipo ng tao na magaling or the best, you know, para magkaroon ng harmonious relationship sa isang pangyayari. Hindi lang sa family, kundi sa friendship, ganyan, sa mga relatives, no? So parang alam mo, hindi sila nahihirapan sa iyo na makisama, yung ganon. So ikaw yung tipong jolly, tipong parang ganon, no? So i-continue mo lang din yung ganyang attitude mo. Okay? Okay, so dito na po tayo sa ating healing. Okay, so sa mga naka-resonate po at di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and like and share and click the notification bell para updated po tayo lagi sa reading. Okay? And now, dito na po tayo sa healing. Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye!